Nako, eto na mga kaibigan. Parang nate-technical na, hindi lang legal issue. Etong impeachment ng pangalawang Pangulo ng Bansa, Sara Duterte, na ipinasa na transfer na ng Kongreso sa Senado. Kasi ngayon po, nagsalita na si Senate President Chis Escudero at meron silang sinasabing mukhang mahihirapan at hindi pwedeng basta-basta gawin kaagad yung impeachment trial. Meron siyang mga paliwanag dito. Ay, ito po, palagay ko baka hindi magustuhan ito ng mga pabor sa impeachment, pero ito yung mukhang papabor naman doon sa mga ayaw ma-impeach si Sara. Ay, ito, pakinggan po ninyo. Si Senador Escudero, ang Pangulo ng Senado. Nagtanong, sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint. Dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate plenary? Press Walang conference po caucus ito. na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba sir? Yeah, So what press is your conference, plan? question and answer po ito. Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint hindi nung impeachment but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busina lang ng konti pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw, umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan,
Gagampanan namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa rules of court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming rules of impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba Ayan siya na, o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga. Ayan na yung sinasabi natin. Technical, legal, political. Tinetechnical na po ni Senate President Escudero. Pati yung signature ng mga congressman, kinu-question na. Kailangan daw lehitimo. Tapos niya, late na ipinadala na sinisi pa yung Kongreso, 2 buwan inupuan. Tapos ngayon daw sila minamadali. Ayan na ho, ang galawan. Nakita niyo Diba may kasabihan sa Southern Tagalog, pag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayan na nga po yung sinasabi ko. Mula nang pumutok itong impeachment na ito. Masyadong political at technical itong isyong ito. Ayan na nga po. Pero kailangan manaig, mga ibabaw, ang katarungan. Justice for all. Katarungan sa pera ng taong bayan, katarungan para sa mamayang Pilipino, katarungan din para sa mga akusado. Kaya kailangan ang trial. Pero ngayon, mahaba po yung press conference na yan ni Senador at Senate President Chis Escudero. Ang sinasabi niya, malabo na mag-resume sila ngayong recess. Mukhang kanyang idinidiin ay sadyo na gagawin after election. Wow! Yan ang wow. Paano ngayon? Mag-i-eleksyon. Diba? Paano pag natalo yung mga senador judge na yan? Tapos magiging judge sila after election, ay siguradong papabor yan kung saan papabor yan. Hindi magiging neutral yan. Lalo na pag natalo. Pag nanalo, iba rin ang galaw niyan. So, di ba? Nagiging technical and political na. So, anong hustisya meron? Yan ang sinasabi ko na nakakabahala. Kaya umpisa pa lang yan. Sinisisi ni Escudero, bakit tumagal ng 2 buwan sa Kongreso, hindi ginalaw, tapos ipinasa sa kanila, late na, magko-close na raw sila, ngayon na minamadali sila. Hindi daw pwede mangyari. Maraming legal process na pagdadaanan. Pati signature, titingnan nila kung totoo yung signature ng mga congressman. At gagawa pa ng rules, marami pa daw gagawin. So mukhang sa initial na reaksyon at pahayag ng Senate President, malabong magkaroon ng trial during recess. At pag wala daw session na hindi pwede mag-trial. Ayun na nga. So nawawala na yung issue ng obligasyon nila harapin ito, magkaroon ng trial. Ayaw niyo maniwala doon. Kailangan daw may proseso. So ayan na. Malaya po kayo makapag-comment, react. Anong masasabi nyo dito sa sinasabing ito ng Senate President? Sang-ayon ba kayo o hindi? Malaya po kayo na makapag-comment at react dyan sa bagay na yan.